So dito, which is mag-create tayo sa SQL. SQL, lagay tayo ng create database. So dito, pag mag-create ng database, wherein dapat, naka-caps lock lahat. Yan. And yung UEP, yan. So, go natin kung ayos na. So, gumana. So, ngayon, click natin yung database natin na UEP dito sa Then, create na tayo ng table. So, big letter ulit. Yung gamit natin query, create table student. So, yan. Yung pangalan ng table natin dito, which is student. So, maglalagay tayo dito ng mga attribute. So, tatawag ng attribute natin yung student ID, student name, email, in yung age ng taon. So, student ID. So, dito, bigay tayo ng int. So, pag sinabi natin int, ito yung int or integers. Meaning to say, itong integer na to, number lang. Number lang. So, then, int o2, maulan, increment. So, dapat naka-auto increment in naka-primary key. So, primary key. So, yan. Pag, yan yung primary key. So, tapos yan, student naman. So, student name with varchar. So, ang varchar, ginagamit din tong varchar na to kung mga text yung may input, like example, or name. Diba student name, character siya. Kaya varchar yung ginamit natin. And lagay tayo ng 100. So, yung 100 nito, parang ito yung maximum na kaya niyang So, 100 letters yung niya. Yan. So, dapat naka-not null. So, ang primary key lang dapat dito ID. Not null. Then, ang sunod dito is yung email. So, ang email is varchar na naman. Varchar. Lagay lang tayo ng 50. Varchar. So, 50 lang yung lagay natin. So, naka-not null ulit. Not null. So, naka-not null. Mali yung email. Display yung email natin. May mali ba? But, So, ayan. So, naka-not null na. Kasi natin yung mga yun. Kasi, yung age naman yung age is naka-int. int and not null. So, as you can see, may, ganyan. So, ayan. Lagyan natin ng ganyan and back. Ang int, di ba, number siya. Kaya yung age natin is naglagay tayo ng int. Sa email, varchar. So, yan, ganito yung paggawa ng database. Create table, student. So, itong attribute natin dito, yung student ID, student name, email, yung taon. So, dun sa rules, kailangan dapat naka-auto increment or primary key din yung student ID. And yung student name, varchar, email, varchar 15 at null. So, try natin to go. So, yan. So, as you can see, nandito na yung table natin. So, ito. So, wala pang naka-import dito. So, maglalagay tayo. Sa SQL tayo. SQL ulit. Lagay tayo ng insert into. Pag mag-insert tayo ng laman ng table natin, use natin yung insert into. So, insert into, tawagin natin yung table natin, student, tapos, student name, and email, and age natin. So, ito, tinawag natin yung attribute natin dito na student, name, and email, and age. So, pag big letter yung mo doon, yung lagay mo doon, so, may tendency hindi matatawag. So, mag-error yung natin dito. So, yan. So, ngayon, maglagay tayo ng values. Values, lagay natin yung student name is, pangalan ko na lang, Remark Flores, and
Yung email ko is remike.gmail.com. So, ayan. So, ang taon ko is 20. Tignan natin kung may error. Yan. Okay. Natin kung mag-error. Oops. Nawala. Oops, nag-error. Ano sabi nito? Syntax to near, Flores, and mali yung error sa ng ganyan. So, ito pala yung mali. Oo. So, na ano ko, mali pala. Kala ko, yun yung gamit. Ganito pala. Sabi dapat ganito pala yung quotation mark na gagamitin. So, ayun. Try natin kung gagana. Yun. Doon lang ako nagkamali. Doon lang ako nagkamali pala. So, as you can see, nandito na. So, pag-input ulit tayo ng another pangalan. So, natin, kung gusto natin mag-import, maglagay tayo ng insert into, tawagin natin yung student, and yung student name, email, and yung age. So, tingnan yung ano niya. So, values natin, ilagay tayo ng ilagay natin. Oops, yun. Mali pala. Yung ganito yung ginawa ko kanina. So, yan. So, kaya kaya nag-error, kaya hindi nag-indicate yung nilalagay kong values kasi mali yung quotation mark na ginamit ko. So, gamitin natin yan. And, lagay tayo ng pangalang tao ulit. Cardo Dalisay. So, yan. Sample natin si Cardo Dalisay. And, lagay tayo ng So, si Cardo Dalisay, lagay tayo ng email niya na cardo12gmail.com. So, ayan. Lagay tayo ng ganyan. Okay. So, si Cardo ay ang taon niya is 35. Sabihin natin 35. So, yan. So, ganyan. Ganyan maglagay ng value. So, maglagay. Yan si na-input dito. So, yung student ID, as you can see, di natin naglalagay ng ng ID or number sa student ID kasi naka-auto increment tayo, naka-primary key. So, kada lagay ka ng input ka ng attribute na student name, email, age, kakaroon ng 1 and 2 na student ID. So, 3. So, ayan. Kasi yan po.